ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mga alipin ni Allah Ta'ala, purihin ninyo si Allah Ta'ala sa pagdating ninyo sa dakilang araw na ito. Ito ang araw ng pagdarasal kay Allah Ta'ala at pagpapala sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Ito ang araw ng pagdakila at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang araw na ginawa ni Allah bilang kasiyahan at kagalakan para sa kanyang mga alipin. Ito ang araw na itinakda ni Allah ta'ala na kabilang sa mga dakilang araw ng Dhul-Hijjah. At ito rin ay pag-araw o pag-alala sa pagsamba at pagpapasalamat bilang mga alipin ni Allah Ta'ala. Ito ang araw ng papalambot ng mga puso at pagdadalisay ng mga gawain. Ito rin ay araw na binababa ni Allah ang kanyang awa sa mga pusong sumusunod lamang sa Kanya. At ito rin ay araw ng pagkakaisa at pagpapatawad sa kapwa-tao. At ito rin ay araw ng pag-alala kay Ibrahim at Ismail alayhim assalam kung paano sila sinubok ni Allah Ta'ala. Mga alipin ni Allah, marapat natin pagnilayan ang kwento ni Ibrahim at Ismail alayhim assalam kung paano sila sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang ito isang kwento na nalalaman lamang natin. Bagkus ito ay isang kwento patungkol sa tunay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kwento ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang alipin at pagmamahal ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Ito ay isang kwento na kung saan siyang magtuturo sa atin kung paano minahal ni Ibrahim a.s. ang kanyang Panginoon at si Ismail a.s. kung paano niya sinunod ang kanyang ama. Nang magsimulang mangaral si Ibrahim a.s. sa kanyang bayan, siya ay nangaral patungkol sa tauhid, kaisahan ni Allah Ta'ala at pagsamba lamang sa Kanya. At siya rin ay nagbabawal sa shirk at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, ang unang sumalungat sa Kanya ay ang sarili niyang ama at mga kababayan. Hanggang sa siya ay pinaalis ng kanyang mga kababayan nang dahil lamang sa kanyang da'wa, pag-anyaya sa kaisahan at pagsamba lamang kay Allah. Hanggang sa siya ay mahiwalay sa kanyang pamilya at bayan. At si Ibrahim ay lumapit kay Allah Ta'ala. Siya ay nagsabi kay Allah, siya ay nagdua, Panginoon ko, pagkalooban mo ako ng isang mabuting anak o isang anak na kabilang sa mga salihin, sa mga taong mabuti. At
umabot ng ilang dekada. Inabutan siya ng katandaan. At sa wakas, siya ay pinagkalooban ni Allah Ta'ala ng isang mabuting anak na si Ismail alayhi salam. Kaya si Ibrahim alayhi salam, minahal niya ng lubos si Ismail alayhi salam. Ang mabuting anak na kay tagal niyang hinihintay. Ngunit mga kapatid, muli siyang sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makita kung gaano niya kamahal si Allah ta'ala. Ang dakilang pagsubok na ito na binigay ni Allah ta'ala kay Ibrahim a.s. ay ang pagkatay sa sarili ng anak sa pinakamamahal ng anak na si Ismail a.s. Ngunit si Ibrahim a.s. bagamat iyon ang utos ni Allah Ta'ala sa kanya, agad siyang sumunod at hindi siya nagdalawang isip. Wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang Panginoon. At nang pinaalam ni Ibrahim a.s. ito kay Ismail, si Ismail ay nagpakita ng pagtitiis at pagsunod sa kanyang ama. Mga alipin ni Allah Ta'ala, ang araw na ito, ang Eidul Adha, ay pag-alala sa pagsunod ni Ibrahim nung siya ay sinubok ni Allah sa kanyang anak. At ito rin ay araw kung saan sinusubok tayo mga kapatid, kung gaano natin kamahal si Allah Ta'ala. Ito ay panahon ng pagsamba mga kapatid. Ang Eidul Adha ay panahon ng pagsamba. At kabilang sa pinakamahalagang pagsamba sa araw na ito ay ang pag-aalay o kurban. Tulad ng sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fasalli li rabbika wanhar." Kaya't magdasal ka para sa iyong Panginoon at magsakripisyo ka. Mag-alay ka ng sakripisyo para kay Allah Ta'ala. Alam natin na mahal natin ang ating mga kayamanan. Ngunit ano ang halaga ng mga ito kung ipagkukumpara sa pagmamahal sa tagapaglikha? Ano ang halaga ng ating mga kayamanan kung ipagkukumpara sa siyang nagbibigay sa atin ng kayamanan? Handa ka bang ialay ang iyong yaman alang-alang kay Allah Ta'ala? Tulad ng pag-aalay ni Ibrahim a.s. ng pinakamamahal ng anak para kay Allah Ta'ala. Ito ay pagsubok mula kay Allah Ta'ala na dapat natin mapagtagumpayan. Kapag hindi natin ito napagtagumpayan, mawawala sa atin ang awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag hindi natin kayang gastusin ang mahal natin alang-alang kay Allah Ta'ala, paano natin masasabi na tunay natin mahal si Allah? Sinabi Allah Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Hindi ninyo makakamit ang kabutihan hanggat sa ibubul ninyo ang mga bagay na inyong minamahal. Binanggit ni Imam Sa'di rahimahullah bilang tafsir o pagpapaliwanag sa ayat ito na kanyang sinabi, kapag inuna ninyo ang pagmamahal kay Allah kaysa sa pagmamahal ng iyong kayamanan para sa kinalulugod ni Allah Ta'ala, ito ay palatandaan
ng tunay na pananampalataya, kabutihan ng iyong puso, at tunay na takot kay Allah Ta'ala. Kapag nakayanan mo ito, kapatid, naialay ang iyong kayamanan na iyong minamahal para sa kaluguran ni Allah, kapatid, mayroon kang tunay na pananampalataya. May kabutihan sa iyong puso. At gayon din may tunay kang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganyan din ang utos at lahat ng utos ni Allah Ta'ala. Mayroong mga sakripisyo na dapat natin ialay, katulad ng pagsala sa oras ng Fajr. Dapat natin isakripisyo ang masarap natin pagtulog para kay Allah Ta'ala. Katulad ng pagbibigay ng zakat at sadaqah, kailangan natin maglabas mula sa ating kayamanan. Ito ay pagsasakripisyo. At katulad lamang ng pakikibaka sa landas ni Allah, kailangan natin ialay ang ating mga sarili at ating mga kayamanan alang-alang kay Allah Ta'ala. Mga alipin ni Allah, ang pagsubok ni Allah ay hindi lamang sa kayamanan, sapagkat dito tinitignan kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Kung tayo ba agad ay susunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad na lamang si Ibrahim alayhis salam, na agad-agad siyang sumunod sa kanyang Panginoon na tagapaglikha. Kapag hindi natin kayang talikuran ang ating mga kagustuhan, hindi magiging ganap ang ating pagsamba kay Allah Ta'ala, tulad ng pagiging ganap ng pagsamba ni Ibrahim sa kanyang Panginoon. Halimbawa, mga kapatid, inutusan kay Allah na mag-alay ng kurban, sapagkat ikaw ay mayroon kang kakayahan. Ngunit dahil lamang sa katamaran, ay hindi mo ito ginawa. Kaya't sinubok ka ni Allah. Nagkaroon ng matinding pagsubok sa iyong buhay. Binawian ng buhay ang iyong mahal sa buhay. Kaya dalawa ang maaari mong gawin. Gagawa ka ba ng handaan? Nagagastos ka ng malaki? At anumang hindi pinahintulot ni Allah, o gagawin mo ang pinahintulot ni Allah, na ipinagputos na sa iyo, na maglabas ka ng kayamanan, at mag-alay ka ng kurban. Ito ay pagsubok mula kay Allah para sa iyo. Kaya mga kapatid, ang Eid ay hindi dito sinusukat kung ano ang ganda ng ating kasuotan. Hindi rin dito sinusukat ang ating pagkain. Pagkus dito tinitignan kung gaano tayo sumusuko sa mga utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang tinitignan ni Allah Ta'ala, ang ating mga puso, at hindi ang ating mga itsura. Mga alipin ni Allah. Isa pa sa aral mula sa kwento ni Ibrahim at Ismail alayhimassalam ay ang kahalagahan ng tamang akida o paniniwala kay Allah. Sapagkat dahil sa tamang paniniwala ay nilikha ni Allah ang kanyang mga nilalang. Siya ay nagdala ng sugo at nagbaba ng mga aklat. Dahil sa tamang paniniwala, si Ibrahim ay naging matatag sa lahat ng utos ng kanyang Panginoon at sa lahat ng pagsubok. Dahil mayroon siyang tamang paniniwala. Nakayanan ng talikuran ang maling gawain ng kanilang ama at bayan. Kaya't napakahalaga na pag-aralan natin ang tamang akida o tamang paniniwala
na itinuro ng mga propeta at sugo upang maging tunay tayong mga alipin ni Allah na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng masama. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mga alipin ni Allah, ang Eid al-Adha ay may mga batas at alituntunin na kailangan nating malaman. Unang-una, ang kasiyahan sa araw na ito. Ang kasiyahan ay dapat maging halal sa lahat ng aspeto. Hindi pinahihintulutan sa Eid sa araw na ito na pinakamabihaya. Hindi pinahihintulutan ng haram tulad ng pag-inom ng alak, pagsusugal, pakikihalubilo sa haram, pagkain ng haram, at paggawa ng haram. Hindi ibig sabihin ng Eid ay pwede nang magsaya at gawin ang anumang nais mo kahit ito ay pinagbabawal ng haram. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sapagkat marami ang alin. Yan ang una. At pangalawa mga kapatid, kapag nais mo magkurban at meron kang kakayahan, maaari mo itong gawin simula ngayong araw hanggang sa ikatlong araw ng Eid. Sapagkat ang Eid al-Adha ay nagtatagal ng 3 araw hanggang sa Ayyam al-Tashriq. Ang baka ay kailangang 2 taon ang gulang. At ang kambing na makapal ang balahibo, tinatawag na tupa, ay marapat na 6 na buwan ang gulang. At sa kambing na ordinaryo ay marapat na 1 taon ang gulang. At tungkol naman sa pagkatay ng manok, ito ay hindi mapapabilang sa kurban. At ito ay mapapabilang lamang sa simpleng handaan kapag iyong nanalisin. At ikatlo mga kapatid, pinahihintulutan ang pagsasama-sama para sa isang baka bilang kurban. Halimbawa, 7 tao ang magsama-sama para sa isang baka. Ito ay pinahihintulutan. Ngunit ang kambing ay 1 tao lamang at maaari nang isama sa gantimpala ang kanyang pamilya. Kaya hinihiling natin kay Allah na patawarin ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng tawfiq sa paggawa ng kabutihan. At nawa ay tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين علي بن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفره والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضل. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنيا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم
اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. At bilang pagtatapos ng aming vlog, pauwi na kami, tapos na, nakabitbit na kami ng pagkain. Babaan lang tayo. Yaya mo na ako. Ang taas.